Well, siyempre, ang pinaka-importanteng nangyari kahapon, nagtuloy po ang maisog. Bagamat, pinilit po talaga sa pilit. Ang kwento po niya, nag-apply naman kami ng rally permit dyan sa Rizal Avenue, binigay, tapos binawi. So actually, dumating kami dito sa Dumaguete nung makalawa, hindi naman alam ko ano mangyayari. Pero sa kaunang pagkakataon, nakita ko na talaga mainit ang ulo ni dating Presidente Duterte, at sabi, tuloy tayo. So nangyari po, pilit na sinupin at tuloy po kami, nagtipon kami doon sa harapan ng Kapitolyo na isang Freedom Park. Nagkaroon kami ng maliit na programa doon, nagkaroon ng press briefing at meron kaming makeshift na track na ginawang tablado, nagkaroon ng konting sound system at tinuloy natin. Ang hindi po akalain ay galing doon at may mga isang team katao naman na sumipot doon sa Kapitolyo, nagmarcha kami isang kalahating kilometro papunta sa pangalawang Freedom Park na Quezon Park. At doon kami nagkaroon ng programa. Alam niyo po, wala talagang plano kung saan gagawin itong rally ito dahil nga po naudlot yung dapat na rally namin sa Rizal Park, sa Rizal Avenue. Pero hindi po bababa sa 7,000 na tao nagpunta ron, no? Kasi nga lalong supilin, lalong nagkakaroon ng kulay, nagiging colorful yung pagtitipon. At mas maraming taong nahamon na panindigan ang kanilang karapatan sa pamalayang pananalita at sa mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang hinaing sa gobyerno. So, ito po ang tinatawag kong Dumaguete Doctrine. Kahit ganong katindi ang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pagtipon-tipon, ang aming rally permit po ay galing sa saligang batas at hindi po pwedeng supilin ng kahit sino man. Yan po ang Dumaguete Doctrine na magiging president na po sa mga susunod na mga maisog. Kukumply po kami, hihingi kami ng rally permit, pero kung kayo po ay susupilin, tutuloy po rin po kami dahil hindi po nasa politiko ang paninindigan sa aming mga karapatan. Kami po ang dapat manindigan sa karapatan dahil talaga naman pag hindi pinanindigan ang karapatan, lalabagin ng mga tao. So parang nabubuhay muli yung people power na naging dahilan kung bakit nasipa sa pwesto yung Marcos Sr. Mukhang habang sinusupil po ang maisog, itong maisog ang maging dahilan para sa another people power kung patuloy nilang susupilin. Tuloy-tuloy po tayo at ngayon lulusupin namin ang heart of the beast. Alam niyo naman kung saan. Ang aming battle cry ay depensahan pa rin ang ating watawat, depensahan ang mga karapatan at karapatan ng impormasyon, lalong-lalo na sa estado ng pag-iisip ng Presidente na sa panahon na kinakalantig tayo sa gera, dapat naman siya nasa tamang pag-iisip.